Happy Lord's Day po sa bawat isa sa atin. Isang kagalakan, no, na tayo ay magtipon-tipon together as we worship the Lord our God. And for this Bible class, we're going to pick up where we left off, mga kapatid. No? We studied first in our first installment. Gumawa tayo ng pag-aaral na biblical theology, that is tinitingnan natin yung katuruan ng Biblia sa Sabat, starting from creation, papunta tayo dito sa New Testament, no? So historical itong pag-aaral natin on how God unfolds the doctrine of the Sabbath from Old to the New Testament, no? And currently, just to give a review sa mga hindi pa po join sa atin nung unang session natin o yung unang installment natin. So we tackled that the Sabbath, yung pangingilin ng Sabbath or yung Sabbath itself, itinatag siya ng Diyos sa pasimula ng paglalang, no? In-institute niya ito para sa lahat ng mga tao na in every week mayroong isang araw, no, na itinakda ng Diyos na siya'y magpapahinga sa kanyang works, sa kanyang mga labors, at ilaan niya itong isang araw na ito sa pagsamba ng Panginoon. So itinatag niya yon sa creation, at nakita natin na itong weekly Sabbath, no, hindi lang siya parang fact or realidad sa creation. Na-observe din natin last time na ito ay inobserve ng mga patriarchs, ng mga Old Testament saints. Nakita natin si Cain nung nag-offer siya sa panahon ng Sabbath. Nakita natin si Abraham, no, na nag-keep siya sa Sabbath, at nakita din natin yung mga Israelites sa Exodus 16 na before sila dumating doon sa Sinai at magkaroon ng tipan, no, which is what we call the Mosaic Covenant. Before dumating yung Mosaic Covenant, meron na silang common practice sa Exodus 16 na common sa kanila yung pag-observe ng Sabbath, no? Pinatunayan natin, mga kapatid, na itong Sabbath ay hindi siya nagsimula doon sa tipan ng Diyos sa Israel doon sa Sinai. Before Sinai, no, ang Sabbath has been practiced by the Old Testament saints in the Scripture. At I think tumigil tayo doon sa Sinai, no? Nakita natin doon in part na ang weekly Sabbath, nung dumating na yung tipan ng Diyos sa Israel doon sa Sinai, nagkaroon na ng covenantal na significance, no? Sapagkat nagkaroon na ng bagong kaugnayan ang Diyos sa Israel. Nung una, kino-commemorate ang Sabat sa pag-alala na ang Diyos ang tagapaglikha sa lahat ng bagay dito sa mundo. We remember the Lord as the creator of all things. But nung dumating nung nakipagtipan na ang Diyos sa mga Israelita, meron na siyang additional relationship na naka-annex doon sa pag-observe natin sa Sabat, na atin ang ipapangilin itong Sabat sa pag-alala na ang Diyos ay hindi lang creator ng Israel, kundi redeemer din siya ng Israel, no? So makikita natin yan sa Deuteronomy, Deuteronomy chapter 5 verses 12 to 15, no? Sinabi doon, ipangilin mo ang araw ng Sabat at ingatan mo itong banal, gaya ng inuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Sabi niya dito, aalalahanin mo na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto. So as what you've noticed, doon sa Exodus 20, ginaground yung observance natin sa Sabbath sa pagiging creator ng Diyos, no? In 6 days, He created all things, and in the 7th, He rested. That's what we see in Exodus 20:11. But in Deuteronomy chapter 5, there's another reason for observing the Sabbath
you were slaves in the land of Egypt, but I have redeemed you from there. So therefore, you keep the Sabbath. So the Israelites are going to observe the Sabbath in two ways. Dalawa yung kanilang i-remember when they observe the Sabbath. They are going to remember that all these things that we see around us are created by God the Most High. They remember Him as their Creator, but at the same time, they're going to remember Yahweh, Jehovah, as the Redeemer, ang tagapagtubos, no? Yan yung kanina sa pagiging Creator niya, Exodus 20:11, the Lord made the heaven and the earth. So habang ipinapangili ng mga Israelita ang Sabat, kasabay nito ang kanilang pag-alala na sila ay alipin ng isang Panginoon na walang malasakit sa kanilang pangangailangan ng pahinga. So, nung nag-o-observe sila ng Sabat, mga kapatid, they remember na sila ay mga alipin. Naalala nila yung malungkot na estado ng kanilang buhay na they were in bondage doon sa Egypt, na kahit gusto nilang sumamba sa Panginoon, hindi sila makakasamba because they were enslaved, no? An important to note, they are to remember that all their lives are characterized by working heavily, no? Puro heavy work ang kanilang trabaho doon sa Sinai. They are to remember that God redeemed them from Egypt and gave them rest. So ganun kahalaga sa kanila, mga kapatid, at ganun yon ka-significant sa kanila, yung Sabat. Marami ang papasok sa kanilang alaala every time nagko-commemorate sila sa Sabat. And is it not true na itong anino ng revelation ng Diyos, no? May application ito sa atin in principle, no? Kasi tayo din ay bilanggo din sa kasalanan, right? We are enslaved by sin din. But Christ set us free from our slavery in sin. Kaya dito din sa church, habang ino-observe natin ang Sabat, may bagay tayong inaalala. Una, oh Lord, before, hindi ako makapunta sa Sabat. Hindi ako makapangilin ng araw mo, Panginoon, kasi bilanggo ako sa kasalanan. But here, nakapunta na ako. At may rejoicing na ako. I have this freedom of serving you in the Sabbath and worshiping you because you have made me free. So malinaw yun, di ba? Sa Exodus chapter 5:1, nung nandun sila sa Egypt, right? Sabi dito, afterward, Moses and Aaron went and said to Pharaoh, thus says the Lord, the God of Israel, let my people go, that they may hold a feast to me in the wilderness. But the king of Egypt said, Moses and Aaron, why do you take the people away from their work? Diba? Si Pharaoh, ayaw niyang pumunta sila sa wilderness ang mga Israelites. Bakit? Because they're going to observe the rest. Magpapahinga sila sa Diyos doon. Sabi niya, no, magtatrabaho sila ng walang tigil dito sa akin. I am their Lord. That's what Pharaoh was saying. Get back to your burdens. And Pharaoh said, behold, the people of the land are many, and you make them rest from their burdens, right? So yung pagligtas talaga ng Panginoon sa mga Israelites para bigyan sila ng kapahingahan. At ang araw ng pagsamba, yung araw ng Sabat, isang malaking reminder yon sa bawat Israelita na sila'y pinalaya at tinubos ng Diyos sa malaking slavery na nangyari. So punto, ang Sabat ay nag-aakay sa bayan ng Diyos na mahabag sa kanilang sariling pagkaalipin at palagahan ang kapahingahan at kalayaan na ibinigay ng Diyos sa kanila. Isn't it true na ganito tayo sa New Covenant din, di ba? We're here because we declare that we've been freed by the Lord Jesus Christ from the bondage of sin. So practical aspect dito sa Sinai, tayong nasa ilalim ng bagong tipan ay pinaalahanan ng Sabat na tayo ay dating lubos na alipin ng kasalanan at hindi rin kayang sumamba ng sa Diyos.
ipinapaalala rin sa atin ng Sabat na tayo ay pinalaya sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Ang Sabat ay patuloy na nagpapaalala sa atin sa Ebanghelyo. So when you come to the Sabbath, you remember that you were set free. You remember the gospel. You remember what you were before and what you are now because of the gospel. Now, that's what we learn in the Sabbath, no? Doon sa Sinai. So doon sa Sinai, nag-o-observe sila ng weekly Sabbath, no? But their observation, yung pagpangilin nila ng Sabbath, nag-a-anticipate sila, mga kapatid, sa tunay na kapahingahan, yung ultimate rest. Kumbaga, yung weekly Sabbath nila, may termination point yon, no? Na makakapunta na sila sa tunay na kapahingahan. At nung time na mga Israel, ang nilo-look forward nila na true rest, ito po yung the promised land. Ito yung Canaan rest. Na pagdating nila doon, yan yung land na ipinangako kay Abraham, kay Jacob, kay Isaac, no? Yan yung pangako sa bayan ng Israel na kung maging faithful sila to keep the law of the Lord, they will become a treasured possession at ilalagay sila ng Diyos dyan sa land na yan, no? Hindi na sila sasamba gamit yung tabernacle na portable na templo nila, no? Na habang sila ay umaalis, sineset up na naman nila para makapagsamba sila wherever they go. But they're going to have a permanent temple kingdom na magstay na sila doon at kanilang bayan na yon. Hindi na sila pilgrims. Yan po yung Kanaan, no? Na kanilang pupuntahan. Yan yung true rest, no? Sa time ng mga Israelites. Now, in Deuteronomy chapter 12 verse 9 to 10, sabi dito, "For ye have not as yet come to the rest." So hindi pa sila dumating talaga doon sa kapahingahan, doon sa Kanaan, no? The inheritance that the Lord your God is giving you. So but when you go over the Jordan and live in the land that the Lord your God is giving you to inherit, when He gives you rest from all your enemies around, so that you live in safety. So ang panginili nila ng Sabat, mga kapatid, yung weekly, anticipates the final rest, the ultimate rest. Patikim yung weekly rest din nila, mga kapatid, sa tunay na rest na ibibigay ng Diyos sa kanila doon sa Kanaan. So, yeah, the weekly rest pointed to their true rest in the land of Canaan. Now, doon sa Canaan rest, no? Yung land of Canaan, ang nakapunta yung Israel doon, yan yung ang story niyan mababasa ninyo sa Book of Joshua. Okay? Ang Book of Joshua details about their journey papunta sa Canaan. At nakapunta na talaga sila doon sa Canaan, sa promised land, no? At sinasabi dito sa Hebrews 3 verses 8 through 11, "Do not harden your hearts as the rebel on the days of testing in the wilderness, where your father puts me to the test and saw my work for 40 years. Therefore, they shall not enter into my rest." No? Ang pagtupad po, mga kapatid, sa lingguang Sabat ay nagpapahayag ng pananampalataya at pag-asa ng mga Israelita na sila ay pagkalooban ng Diyos na magsigit na dakila at mas mabuting Sabat sa Kanaan. That's what I said earlier. But you have to remember, no? Going now to the book of Joshua. For if Joshua had given them rest, nakapunta ba ang Israel sa Kanaan? The answer is yes through Joshua. Pero ito yung sabi ng book of Hebrews. Kung yung rest na binigay ni Joshua, yun na yung ultimate, God would not have spoken of another day later on. Wala na sanang i-mention si Lord na may another day pa, may truth, ultimate pa na day in which makapagpahinga talaga ang kanyang bayan, no? Pero sinabi, no,
Yung Canaan rest na nandoon, na dinala sila ng Diyos doon, mga kapatid, sinabi dito, mga kapatid, na hindi pa pala yun ang ultimate na rest na kapahingahan ng mga Israelite. Tila parang anino lang pala yun sa tunay na kapahingahan, yung eternal rest. Sapagkat ang eternal rest, mga kapatid, yan po yung new heaven and earth. Sa pagbalik ng Panginoong Hesukristo, nung dadalhin na tayo sa kaluwalhatian, yun po yung tunay na eternal rest, in which yung Kanaan, anino lang. Kaya sabi dito, since hindi pa tayo dumating doon sa pinaka-ultimate na rest, yung eternal rest, sabi niya, there remains a Sabbath rest for the people of God. Let us therefore strive to enter into that rest. So hindi po na tanggal na yung Sabbath nung dumating yung Kanaan. Nagpapatuloy pa din ang observance ng Sabbath kasi yung ultimate rest hindi pa po dumating. Kaya yung Sunday worship natin, yung pagpunta natin dito, it is an act of saying na yun ang aming nilolong. Yun yung aming ina-anticipate, Lord, na ibigay mo sa amin yung eternal rest. Okay? So, point dito, ang pagtalima ng mananampalataya sa Sabat, nagpapahiwatig na ang kaniyang pag-asa ay nasa ikalawang pagparito ni Kristo upang dalhin tayo sa walang hanggang kapahingahan. That's what our Sabbath observance means. When we go there to the church and gather in the Sabbath day, we declare na ang ultimate natin na pag-asa, yung tunay na rest na someday ibibigay ni Kristo sa atin. So sa bawat pagdalo natin sa araw ng Panginoon, ipinahahayag natin na ninanais natin ang walang hanggang kapahingahan sa hinaharap. So if you're asked, do you really long for that day of rest? Our mouth can say, yes, we long for that rest. But it should not be our mouth that will say those desires. It should be our life. The mere fact that you are observing the Sabbath, it implies na yun talaga yung nilook forward mo, na hope mo sa iyong buhay, na one day makapagpahinga ka talaga doon sa eternity kasama ang Diyos. Now, the problem here, may malaking problema dito mga Israelita. Nadala na sila doon sa Kanaan, nilagay na sila ng Diyos doon sa Kanaan. For a while, nakikita natin na, masasabi natin na kinip nila talaga yung Sabbath, okay? Maliwanag yun sa book of Joshua, no? Pinangunahan ni Joshua ang mga Israelita papasok sa lupang pangako sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng mga utos ng Panginoon, no? So, implied dito na si Joshua, kinip niya talaga yung law ni Lord, right? The law of God, ang batas ng Panginoon. At since kasama doon sa batas ng Panginoon ng Sabbath, we can presume na doon sa Kanaan, they were keeping the Sabbath, right? They are careful to do what Moses commanded. Hindi nag-depart yung book of the law from the mouth of Joshua sa kanilang meditation, kinip nila ito. And nakita natin, dahil kinip nila yung Sabbath, kinip nila yung law ng Panginoon, ang nangyari dito sa book of Joshua, ibinigay ng Diyos yung land. He divided the land to the people of Israel, right? And they took possession of it and they settled there and the Lord gave them rest. So yung 12 tribes of Israel, yung pag-allocate nila ng land, ito yung portion mo Manasa, ito yung portion mo Reuben, and all the rest of the sons of Jacob, dun yung allocation nangyayari sa book of Joshua, na may sarili na silang land, hindi na sila foreigner or pilgrim, no? Mayroon na silang land. But here's the thing here. Kita nyo yun sa mapa, mga kapatid? Yung division. So yan yung isang Kanaan, dinivide yan sa 12 tribes of Israel.
Kinonquer nila, tinalo nila yung mga Canaanites dito. Pinaalis ng Diyos ang Canaanites as His judgment, and then the Israelites occupies the land. Meron na silang sariling bansa, no? Meron na silang sariling land. Meron na silang kapahingahan, no? And then what happened here is that ito po yung nangyari, nakakalungkot. And people served the Lord all the days of Joshua. Yes, nag-obey sila kay Joshua. Naging prosperous at flourishing yung kanilang life doon sa Kanaan. Pero here's the thing, and there arose another generation. So may bagong henerasyon ang dumating, no? But this generation after them did not know the Lord or the work He had done for Israel. They once had a very godly leader, pero nung namatay na yung godly leader nila, another generation. At itong pinaka-chaotic na history sa Bible, no? Makikita mo sa book of Judges kung gaano ka-sinful yung mga Israelita. So, ano nangyari dito, no? Na important to observe that pinangunahan ni Joshua ang mga Israelita papasok sa lupang pangako sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng mga utos ng Panginoon. Subalit nung namatay si Joshua, ang mga Israelita ay hindi na kumikilala sa pagpangili ng Sabat or sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. No? Anong nangyari dito? According to the book of Judges, no mga araw daw na yon, no? They don't have a king, no? They only have a judge. Ang judge para siyang hindi yung parang same ng idea natin ngayon sa judge, no? Na ang judge ay nasa courtroom or mga forensic yung mga activities. Sa Bible, mga kapatid, ang judges para siyang deliverer. Pag may aatake sa kanila ng mga kalaban, ang magliligtas sa kanila, yun yung mga judges. You have Samson, Gideon, di ba? They're the judges. Parang deliverer sila. Pero hindi sila leader like the kings, no? That's how different it is. Nung mga time na yun, mga kapatid, ito yung moral standard ng mga Israelita. Ginawa ng lahat ng tao kung ano ang matuwid sa kanilang sariling paningin. In our time, this is what we call relativism, right? Meaning to say, what they think is right, that's right. Hindi yung what God thinks is right, no? Kundi anong tingin nila sa kanilang sarili. So, these people are not obeying or paying attention to the law of the Lord. As one generation profanes the Sabbath, so the next generation follows. So dito na, unti-unting, nag-degenerate na yung Israel at hindi na nila sinunod yung pag-keep ng Sabbath, no, sa kasaysayan. So let's observe. Ma-observe na natin yung Sabbath breaking. Ang mga propeta, di ba? We have prophets in the Bible. You have Malachi, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and many more. Sa lumang tipan, ang reason nila, nagsasalita sila, sumusulat sila, mga kapatid, para silang prosecutor ng Diyos. No? Nagsasalita sila tungkol sa paglabag ng bayan ng Israel sa ika-4 na utos at nagbibigay sila ng babala sa hatol ng Diyos ukol dito. So kung napansin nyo yung mga propeta, nakikita ng Diyos na nilalabag ng Israel yung mga kautusan ng Diyos, itong mga propeta, sila yung magwa-warn, magbibigay ng warning, babala, no, sa Israel, sa judgment na darating by disobeying the law of the Lord. Now, yan po yung ating mga prophets. Sabi ni Guy Prentice Waters, in many ways, public prosecutors daw to sa Old Testament, God appoints them to bring charges against Israel now. Observe natin dito sa Jeremiah 17. Isa ito sa very clear text, no, about sa Sabbath breaking ng Israel. Let's go back to it. Thus the Lord said to me, ito yung sabi ng Diyos kay Jeremiah, go and stand
at the people's gate, by which the kings of Judah enter, and by which they go out, and in all the gates of Jerusalem, and say, hear the word of the Lord, you kings of Judah, and all the inhabitants of Jerusalem, who enter by these gates. Ano sabi niya? Do not carry a burden out of your houses on the Sabbath, or do any work, but keep the Sabbath day holy, as I commanded your fathers. So, itong People's Gate, mga kapatid, no? Parang public space ito na dyan dumadaan yung mga hari, okay, sa Judah. And then you have Jeremiah there warning the people of God about their disobedience, na sinusunod nila yung kanilang mga forefathers in disobeying the Sabbath. Pero anong sabi dito? Yet they did not listen or incline the ear, and they stiffened their neck, that they might not hear and receive instruction. So, yung mga bayan ng Israel, despite na meron ng Jeremiah na nilagay doon sa public spaces na nag-warning sa mga rulers ng Israel, because these generations are not keeping the Sabbath anymore, they did not hearken the warning of Jeremiah. But sabi ni Lord, no, He's not only giving warning, He's also giving a reward or promise if they are going to listen. Kung makikinig sila, kung tutugon sila sa mga warning ng propeta, meron silang pagpapala. Sabi dito, if you listen to me, and declares the Lord, and bring in no burdens by the gates of the city on the Sabbath day, but keep the Sabbath day holy, and do no work on it, then there shall enter by the gates of the city kings and princes who sit on the throne of David. I-establish ni Lord yung kaharian ng Israel. I-bless niya yung kingdom of Israel. Yung pangako niya kay David, matutupad yun, yung Davidic covenant, mga kapatid. All those blessings will come. But the problem, Israelites did not believe. Now, to shed more light on this, ganito po yung konteksto. Ang bayan ng Judah, or the southern kingdom of Israel, ay may pananagutan sa Diyos sa kanilang paglabag sa kautusan, sa kasalanang idolatry at Sabbath. Yun yung kasalanan nila, no? At ang nangyari dito is malapit nang dumating ang paghukom ng Diyos, no? Kasi they broke those laws of God. Darating na ang pananakop ng Babylonia at ang pagpapalaya sa kanila sa sarili nilang lupain. And God warns them that before these things happen, repent, keep the Sabbath, no? But what happened here is that, sabi ni Walter C. Kaiser, mga kapatid, by the way, yung gate pala doon, nilinaw mo na dito na para siyang gate yun ng temple na doon dadaan yung mga hari, no? And he is nandun nagpag-proclaim si Jeremiah. Now, important to note na yung pag-utos kay Jeremiah, no, bibigyan ng babala ang mga hari, because in Numbers 14:29 to 30, ang inyong mga bangkay ay mabubuwal sa ilang na ito, at ang lahat ng nabilang sa inyo ayon sa inyong kabuong bilang mula sa 20 taong gulang ay hindi pataas na nagreklamo sa akin, ay hindi papasok sa lupaing aking pinapangako. So merong mga taong hindi nakapasok sa promised land ng Diyos dahil sa kanilang mga ginawang kasalanan. And these things ay mangyayari din sa Israel if they are not going to take heed the warnings of God, no? Ang Sabbath, no, tandaan natin, ang function niya original sa Israel, magsisilbi siyang lingguhang paalala na sila ay bayan ng Diyos at na sila ay pinabanal ni Jehovah. Ibig sabihin, sila ay itinangi ng Diyos. Ganun kahalaga po yung Sabbath, no? Meaning to say, they are a people of Jehovah, and their God is Jehovah. That's what Sabbath means, no? Sa Exodus 31. Possession sila ni Jehovah. So by them not obeying the Sabbath, not keeping the Sabbath, they abandon this covenantal privilege.
Ang punto dito, ang hayagang pagsuway sa Sabat ay nagpapahiwatig na ang Sabat ay walang kahulugan sa mga Israelita. Ang kilos ng pagpapabaya sa Sabat ay pagpapakita ng kanilang pagpapabaya rin sa kanilang sariling Diyos. They disobeyed the Sabbath. And the Sabbath, mga kapatid, is very, very important sa buhay ng Israel. Why? Because in their civil law, if hindi ka nag-keep ng Sabbath, you are going to die. Mamamatay ka if magwa-wander ka doon sa theocratic kingdom ng Diyos, no? Hindi ka sasamba sa Diyos. Hindi ka lang mamamatay, you are going to be stoned to death. Because yung act na yon, yung rebellion na yon, parang sinasabi mo na we don't want to keep the rest. We want to go back to Egypt. Ganun po yung ibig sabihin nun. Babalik ka sa slavery, mga kapatid. And Robert Paul Martin, Sabbath breaking reflected the defection of the people's heart from the Lord. So yung hindi nila pag-keep pala sa Sabbath, hindi lang yun na hindi sila nag-comply sa isang external na command. Kundi nagre-reveal din pala ito na may problema sa kanilang puso sa Diyos. No? It was sufficient as an issue to draw a dividing line. This was not a casual matter. It was not of a lesser importance. So, ang Sabbath breaking, hindi yun lesser importance sa kanila, mga kapatid. In profaning the Sabbath, they showed that their hearts were not before their God. Because the Sabbath is the day that belongs to the Lord. Right? It is His. When we observe the Sabbath, we acknowledge that this day is His. And He is our God, the Creator. He is our Redeemer. So by not giving that day to Him, is to contradict the fact that it represents, what it represents, no? Parang dinideny natin na si Lord yung Panginoon at Redeemer ng ating buhay. Ganun yung significance po ng Sabbath sa Old Covenant. In Jeremiah 17:27, ngunit kung hindi kayo makikinig sa akin upang ipangilin ang araw ng Sabbath, at huwag magdala ng pasan at pumasok sa mga pintuan ng Jerusalem. Kung magkagayoy, magpapaningas ako ng apoy sa mga pintuan nito at lalamunin nito ang mga palasyo ng Jerusalem at hindi ito mapapatay. Remember that warning. If you keep on, sabi ng Diyos sa kanila, if hindi kayo mag-o-observe ng Sabbath, yung whole Canaan, yung promised land, yung mga temple ninyo sa Israel, susunugin ko. Makaka-experience sila ng judgment at ang ginamit ng Diyos dito para i-execute itong judgment sa Israel, Assyria and Babylon, right? Sila yung ginamit ng Diyos because they are not keeping it. In 2 Kings 25:8-9, in the 5th month, on the 7th day of the month, that was the 19th year of King Nebuchadnezzar, king of Babylon. Itong si Nebuzaradan, ito yung parang captain ng mga bodyguard, no? Servant ito ni Nebuchadnezzar. He came to Jerusalem, and what did he do? Anong ginawa nitong taong to at ang mga armies niya? He burned the house of the Lord and the king's house, and all the houses of Jerusalem, every great house, he burned down. Pero come to think of it, yes, maraming mga kasalanan ang Israel. Idolatry. Pero napansin nyo, na parang binibigyan ng weight ni Prophet Jeremiah yung Sabbath disobedience nila. Na isa yun sa main reason kung bakit nangyari ito sa Israel, no? Dahil they do not keep
the Sabbath of the Lord. No? Pero nabubuhay na tayo ngayon, mga kapatid, no, sa New Covenant, na walang threat sa atin, no? Tayo dito, pag may absent sa atin na Sabbath, hindi naman natin pinapatay, no? Nasa Covenant of Grace na tayo. Dito na tayo sa New Covenant. Totoo, no, na ang punishment doon sa Old ay hindi pareho dito sa New Covenant. Amen? Iba, nasa different covenant tayo, better covenant. Pero mga kapatid, hindi ibig sabihin ito na ang importance ng Sabbath ay hindi na siya nawawala, no? Nung nandito na tayo sa New Covenant, the importance and sacredness of the Sabbath remains. Pero yung mga punishment natin sana sa mga disobedience natin, Christ already paid for it. No? Christ died for it. Kaya wala ng punishment na papunta sa atin, mga kapatid. And if we're truly a people of God, kung tunay tayong mga anak ng Diyos, no? Mahal na natin itong Sabbath, no? It's not something that we want to disobey. At ang nangyari dito, just to continue the story, and all the army of the Chaldeans with the captain of the guard broke down the walls around Jerusalem. So, nung ginudge sila ng Panginoon, di ba? They already have their own nation, right? They already have a land of their own. Nilagyan nila ng mga walls dyan, mga kapatid, no? Para yung mga aatake, pwedeng papanain na lang nila, hindi makapasok. But the judgment of the Lord came with this kind of, ganito siya ka-drastic, no? Umatake ang mga Chaldeans sa kanila. And the rest of the people who were left in the city and the deserters who had deserted to the king of Babylon, together with the rest of the multitude, Nebuzaradan, the captain of the guard, carried into exile. So, ang mga Israelites, they have their own land. Ang ginawa, dinala sila lahat sa Babylon. Except na yung mga may sakit, yung mga poor, iniwan lang doon sa Kanaan. Pero lahat sila, they had their own land, they had their own identity. Binigyan sila ng Diyos, but they did not keep the Sabbath. And that's what happens to them, mga kapatid. Pero, this is how great God is, no? It should have been over. Wala na sana lahat, no, mga kapatid, no? Because they are disobeying the covenant of God. Nagkasala sila sa Sabbath, hindi sila naging matuwid sa Diyos. Pero this is how good God is. Nangako siya that when 70 years are completed for Babylon, pag matapos na yung 70 years, right, I will visit you. So kumbaga si Lord, meron din siyang time frame, right? For disciplining the nation of Israel. Binigyan na siya ng 70 years na ma-captive kayo doon sa Babylonia dahil sa pagsuway ninyo sa Sabat ng Panginoon at pag-commit ninyo ng idolatry. Pero sabi ni Lord dito, mga kapatid, and I will visit you. And you and I will fulfill to you, and I will fulfill to you my promise and bring you back to this place. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Ilang beses niyong nabasa itong teksto na ito, mga kapatid, no? Pero iba ang kahulugan ng mga prosperity preachers, right? Ang kahulugan po ng Jeremiah 29:11 na I know the plans I have for you, plano yon na makakauwi ang Israelite galing sa kanilang pagkabihag sa Babylonia, pabalik sa kanilang sariling land. Yan po yung konteksto noon, no? They will be redeemed from Babylon. At yun yung promise ng Panginoon, bibisitahin ko kayo and I will bring you back to the land of promise. At na-fulfill ito nung sa book ni Ezra, no? Na nakauwi sila sa pamamagitan ni Cyrus, mga kapatid. But here's the thing. Behold, the days are coming, declares the Lord,
then I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. Yung old covenant, mga kapatid, tandaan natin, no? Nag-utos, nagbibigay yun ng precept, nagbibigay yun ng utos kung anong dapat gawin, right? Binibigyan sila ng utos ng Sabbath. But that old covenant, yung covenant nila kay Moises, does not give them the ability, desire, and reverence to honor the Sabbath. Wala siyang internal na kapangyarihan na bigyan sila ng delight sa Sabbath. Pero sabi dito, merong bagong tipan na itatatag ang Diyos. No? And sabi dito, and I will make a new covenant. Ito yung covenant na itinatag ni Kristo, mga kapatid, no? With the house of Israel and the house of Judah. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after these days, declares the Lord. Ang law na nasa tablets of stone, external, right? I will put this law into the heart of the Israelites, of the elect people. And I will write it on their hearts, and I will be their God, and they will be my people. So kaya tayo na mga hinirang ng Diyos, niligtas ng Panginoon, yung Sabat na kuman, hindi lang siya parang tablets of stone na ano bang alituntunin na kailangan kong gawin, alin bang mga kautusan na dapat kong i-check na obey ko. Hindi ganon, mga kapatid, no? Ang nangyari sa atin sa bagong tipan, isinulat na mismo sa puso natin. And not only that, sabi ng Ezekiel 36, ibinigay din ang banal na espiritu sa puso natin, ibinigay to cause us to delight and obey the law. Yan po yung napakalaking privilege ng mga believers, mga kapatid. Okay? So, next na yung Ezekiel. So, I think dito tayo titigil, mga kapatid, kasi medyo mahaba pa to na part, no? So, ang kagandahan ng tipan ni Kristo dito sa atin, mga kapatid, is that yung puso natin na sinful, na totally depraved, kasi on our own, kung hindi tayo niligtas ng Panginoon, Sabbath is not a thing that we're going to delight. Siguro pareho tayo sa Israel, na parang mag-o-observe lang tayo ng Sabbath, mag-o-observe lang tayo ng Sabbath kasi kailangan ko itong i-comply. But our heart is far from loving the Sabbath, honoring the Sabbath, right? Kung meron tayo mga unbeliever pa dito, siguro yun yung na-experience mo na parang wala akong delight. Bakit parang nakakapagod? Bakit parang burdensome ang Sabbath sa akin? Ako, linggo na naman. Gigising na naman ng umaga. Makikinig naman ng preaching sa Panginoon. Kakanta na naman ng mga hymns na walang maraming instrumento. Di ba? Kasi yung puso ng tao, pag hindi pa siya niligtas, mas focus ang tao sa mga bagay, mga entertainments na nakikita natin sa mundo, right? Sobrang daming mga entertainment sa mundo, mga kapatid, no? Pupunta ka lang sa internet, sa YouTube, ma-enjoy ka na. Pagpunta mo na sa Sabbath, yung brain mo na naka-program, halos na nasanay na sa paulit-ulit na practice ng entertainment, pagdating mo sa Sabbath day, parang boring dito. Hindi sana yung brain ko na makinig sa mahabang sermon, mahabang mga program. Kasi nasanay tayo sa entertainment, right? Sinishape yung brain natin na masanay sa ganon. Pero pag ikaw ay niligtas na ng Panginoon, because of what Christ has done, ang araw ng pagsamba becomes a great delight. Kasi naisulat na yan sa puso mo at binigyan ka ng banal na espiritu that will sustain that delight sa puso mo. Kaya yung pinaka-day na kinaabangan mo ngayong naging Kristiyano ka na, kailan kaya darating ang araw ng Sabat? Oh Lord, gusto kong mamahinga.
No? So, ganun na po ang nangyari. So, kung meron mang ilan sa atin na hindi pa nakakilala sa Panginoon, no? Sana lumapit kayo kay Kristo. He invites everyone na His burden is not heavy, you know? Come to me and I will give you rest. Bibigyan tayo ng kapahingahan ng Panginoong Hesus Kristo at bibigyan din tayo ng delight na i-take into consideration natin ang Sabat at palagahan. So I think tatapusin ko because napakahaba pa nito mga kapatid, no? Abot pa to sa New Covenant. We will just stop here at yung biblical theology natin ng Sabat ipagpatuloy natin sa next. I think that should do it, and probably you have questions or clarifications. Please do. Brother Manolo, please. Yung paraan ng pagsamba na, di ba, ang pinag-aaralan natin na napakatagal ng panahon. Sa paraan ng pagsamba natin nila noon, paano kaya sila sumasamba noon? Di ba, ibig lang sabihin kung halimbawa tayo sumasamba sa pamamaraang online, di ba, wala pa online noon. Wala pa po. Tayo ba'y nagkakasala? Yung preparasyon natin, nakikinig tayo sa cellphone, no? At kumpara sa akin, kayo sumasamba dito, na face-to-face. May mga panahon ka. Ako, example, 2 linggo akong online. Parang simple, pero ang klarong pagkakaiba nun? Okay. So, Yala. salamat, Brother Manolo. Siguro ang question ni Brother Manolo is, I think dalawa yan yata yung napansin ko. Ano ba yung pagkakaiba ng worship noon muna? So, pangalawa is about sa online na pagsamba. So, salamat sa question. Ang pagsamba noon ng mga Israelites, may similarity sa pagsamba natin ngayon, no? Meron ding differences, right? So, pareho tayo, may special na araw na pinapangili natin. Sa kanila, Sabado lang yon, kasi Sabado yun nangyari yung pagligtas sa kanila sa Egypt, Yung at face-to-face sila, yun yung similarity, no? Na gathered church sila. Gathered ang mga Israelites doon. Nandun sila meron silang gathering na ginagawa. Ang hindi pareho sa atin, meron silang mga sacrifices. Sa atin kasi dumating na yung ultimate sacrifice si Kristo. Kaya iba doon sa aspeto na yon. Tapos, yung kanilang pagsamba, nakabase doon sa mga utos ng Diyos para sa lumang tipan. Kumbaga, nilagay niya talaga paano siya sasambahin. At nandun yon sa Leviticus, Exodus, Numbers, mababasa natin. So, regulative principle sila, pero yung principle na kanilang fina-follow, yung mga code na nandun sa Old Testament, sa Pentateuch. Sa atin naman, dito tayo, yung pagsamba natin, kinukuha natin ang principle sa New Covenant. Diba? Mababasa natin sa Biblia na may singing pa, may preaching of God's Word, merong salutation, benediction sa Book of Revelation. Diba? So, yun yung mga ini-incorporate natin na nasa New Covenant. So, yun yung differences. Now, dito naman sa online, no? Hindi siya, masasabi natin mga kapatid, no, irregular itong online. Hindi yun yung normal na dinesign ng Panginoon, no? At strange po ang online. Siguro sa mga time na may pandemic, no? Parang it would be better na lang na may connection pa din tayo, kaya may online tayo before, no? Pero ang disenyo talaga ng pagsamba is a gathered context. May gathering talaga na nangyayari. So, sa opinion ko, yun po yung normative, yung gathering, mga kapatid, no? Pero what if may sakit ka talaga, kaysa wala naman, maganda na makinig ka na lang ng sermon sa online, no? Kaysa magstay ka sa bahay na wala kang gagawin, no? Pero yung formal na worship is gathered. Sige po. Doon sa online, ay siyempre, baka kung hindi mo naintindihan, baka matakot ka din kasi hindi ito yung normal na, sabi mo nga, na pagsamba. Yung ito pag-observe natin na Sabat ngayon, ay ba, na doon ka. Wala namang dahilan na physical o kundi yung spiritual depression. Nagkaroon ka ng problema. Doon ka.
Di ba? Yun lang yung inaano ko, yung takot na baka ito ay may parusa din. Tandaan natin no, na yung parusa sa Old Covenant, hindi na yon i-carry over natin dito sa New Covenant. No? Sa kanila, kahit isang araw ka lang, hindi ka mag-worship, stone to death ka na. No? Mamamatay ka na talaga pag hindi ka sumamba sa Panginoon. Not unless mayroon kang may enough reason. No? Pero nag-wonder ka lang, mamamatay ka na talaga. Pero walang ganong punishment. Physical, mamamatay sila physically. Tapos indication din 'yon na parang yung may problema yung spiritual na buhay mo, no? Kung nangyari 'yon sa iyo. Pero sa New Covenant, wala po tayong ganong sanction. Ang continual lang na hindi pag-keep ng Sabbath, since mahalaga itong Sabbath, posible kang ma-discipline or kung persistent talaga, ma-excommunicate ka, no? Matanggal ka sa iglesia kung deliberate disobedience na talaga sa Sabbath, na wala ka ng pagkilala sa Diyos, no? So we cannot be one way with that person na unclean ways na yon eh. So mahahawa po yung iglesia doon, no? So sige. Meron pa po ba? Baka meron pa pong question? At sige pa. Bro, magandang paalala sa atin yan. Ano? Kasi kung titingnan nga natin sa Old Testament, napakahalaga sa Panginoon nung utos na yon. Kaya nga ang bigat ng punishment. Pero bagamat sa New Testament, physically walang punishment. Yeah, Pero hindi pa rin maganda dahil ang ibig sabihin nun, kung nagbe-break tayo ng Sabbath or wala tayong delight sa Sabbath, spiritually we are declining. Para din tayo namamatay. Yes po. So, yung puso natin hindi tama sa Panginoon, hindi rin yung nakakalugod sa Kanya. I've been saying this a number of times already, no? Na itinakda yung Sabbath before the fall. Hindi pa dumating yung kasalanan. Itinakda na yung Sabbath ng Panginoon para sa kanyang spiritual well-being ng tao. Now ngayon, nandito na tayo sa context ng fall, mas all the more natin kakailanganin ang kapahingahan. Kasi dumating na yung temptasyon, dumating na yung kasalanan, lumaki na yung burden ng tao ngayon. So, mas all the more natin siyang kakailanganin ang Sabbath ngayon. No? At the idea na sinabi ng Biblia na the day of the Lord. Although this day is made for us, this day does not belong to us. This day belongs to Him. No? Para sa atin, para sa ikabuti natin, pero itong araw na ito, it's not our day. No? It's His day. So, pag-honor yon na pagkilala natin sa Diyos. One more question, please. Sige po. Ate Shera. Hello. Thank you dun sa lesson. I was deeply struck talaga dun sa statement ni Paul Martin na yung keeping is not lesser commandment dun sa yung with the other commandment. Right. So, parang inisip ko kasi, although sabi natin hindi nakagaya ng punishment before na parang papatayin ka talaga. Pero yung pagbibigay natin ng importance doon sa Sabbath, sana parang maisip natin yung parang hindi nga siya lesser. So kasi parang as observation, I mean sa mga Christian, sa atin, lalo sa member, habang nakikinig ako, parang inaano ko siya sa sarili ko na kung gaano tayo katakot doon sa punishment na kapag pumatay tayo. Parang sana ganun din kabigat yung fear natin kapag hindi natin kinip yung Sabbath sa panahon natin ngayon. Parang yun yung ano ko na, although, tsaka hindi ma-dilute, kasi di ba sinasabi natin na hindi na ganun kabigat yung punishment, pero kasi yung tinatanong din kanina, na baka ma-dilute yung pag-accept natin na may mas mabigat din na punishment sa atin kung hindi natin ikikip sa panahon natin ngayon, yung Amen. Sabbath. So, salamat po, Sister Shera, sa insight na yun, no? The mere fact na yung Sabbath, nandun siya sa 10 Commandments, right? Kumbaga, isang unit yon yung 10 Commandments na yun, nandun siya. Hindi natin siya dapat i-treat na
Mas lesser siya sa lying, mas lesser siya sa covetousness, no? Because sinasama siya sa dalawang tapyas na bato ni Moses na yun yung eternal law. Reflection yun ng character ng Diyos, no? So, just as nakita natin, later on, mapapansin nyo sa book of Ezekiel, ang mga prophet, pati sa Isaiah, kung gaano kabigat sa yung kasalanan ng Sabat sa mga Israelites, no? To the point na parang sininggle out na nga lang ng Diyos na ang kasalanan nyo, kaya kayo napunta sa Babylon dahil sa pag-Sabbath breaking ninyo, no? So, hindi na ganun ang Diyos makipag-deal sa atin kasi si Kristo na nagbayad sa ating kasalanan, pero hindi nawawala ang kahalagahan po nun, no? So, it could be a revelation. Okay lang yung Sabat na, for example, hindi tayo makapunta kasi may sakit tayo or may dinala tayo sa ospital. May mga reasons naman yon, mga kapatid, no? At makikita natin sa Bible na the Lord understands those certain situations na ganon. Kagaya ng Passover. In-observe nila ang Passover sa second month instead of the first month doon sa 2 Chronicles 30. Pero naintindihan ni Lord yung sitwasyon. And He accepts it. So I think ganon din po siya sa Sabbath. I think that should do it. You can just ask me questions na lang privately if meron pa po kayong question. Let's pray to the Lord. Our Father, most gracious and most loving, salamat Panginoon kay Kristo sapagkat binigyan mo kami ng puso, damdamin, regenerated, sanctified heart, Lord, na may delight sa araw ng pagsamba. Ito po'y araw, Lord, na kami ay yung pinagpapala. Araw, Lord, na maalala namin ang ginawa ng aming Panginoong Jesucristo. Pag-alala namin that He rose from the dead, Lord, and has completely paid our sins. Pag-alala sa aming deliverance. At pag-alala, Lord, that there was a time na kami ay mga slaves sa kasalanan, ngunit pinalaya kami ng Ebanghelyo. Salamat sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon. At nawa, i-treasure namin itong day na ito, ang araw ng pagsamba. At i-anticipate namin na may darating pa na mas perfect day, ang eternal day of rest na pagkakaloob mo sa bawat isa sa amin na nanampalataya sa iyo, Panginoon. Ikaw ang may taas, purihin sa araw na ito at nawa ihanda mo ang aming damdamin, ng aming puso sa aming service ngayon, umaga hanggang sa hapon. Sa ngalan ni Jesus, salamat. Amen.